compliance nila doon sa pagpresenta ng mga financial statements ng kanilang financial transactions at wala po rin nakita na problema during the time of audit. Very good. And this has been happening, as I mentioned, for the last 3 years. Dagdag pa ni Castelo na ang unmodified opinion na ibinigay ng COA sa OVP ay nangangahulugan ng pagiging honest at transparent ng ahensya sa paggamit ng pondo. Dala, sa kabila ng mga kontrobersiyang kinakaharap ng OVP at mga isyong ipinupukol laban kay Vice President Sara Duterte, inilahad ni Castelo kung bakit niya tinanggap ang posisyon bilang spokesperson. I believe in the Vice President. Kahit anong ngarang pilit niyong siraan at halos taplakan ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte, ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ma-impeach sa Kongreso ng Vice President na si Sara Duterte, Commission on Audit naglabas ng report at tila binasag ang katotohanan matapos patunayan na unqualified report o malinis pa rin ang track record magpasa hanggang ngayon ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa Office of the Vice President sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos mag-viral sa mundo ng social media ang naging post tungkol sa report ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Mukhang mapapahiya nga raw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit o COA matapos patunayang unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Nagtagumpay man ang ilang mambabatas na ma-impeach sa Kongreso ang Vice President na si Sara Duterte, ay tila laking sampal naman sa mambabatas ang sinabi ng COA. Humarap sa media sa kauna-unahang pagkakataon si Attorney Ruth Castelo bilang bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Dati siyang nagsilbi bilang Undersecretary ng Department of Trade and Industry sa ilalim ng Consumer Protection Group. Sa kanyang unang araw sa OVP, agad ay binahagi ni Castelo ang positibong resulta ng 2024 audit report mula sa Commission on Audit. Aniya, tumanggap ng unmodified opinion ang OVP para sa kanilang 2024 financial statements. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon sa pagpresenta ng mga financial statements ng kanilang financial transactions at wala po rin nakita na problema during the time of audit. Very good. And this has been happening, as I mentioned, for the last 3 years. Dagdag pa ni Castelo na ang unmodified opinion na ibinigay ng COA sa OVP ay nangangahulugan ng pagiging honest at transparent ng ahensya sa paggamit ng pondo. Dala, sa kabila ng mga kontrobersiyang kinakaharap ng OVP at mga isyong ipinupukol laban kay Vice President Sara Duterte, inilahad ni Castelo kung bakit niya tinanggap ang posisyon bilang spokesperson. I believe in the Vice President and I see myself in her kasi she never says die. Ako din never say die. So kahit anong harapin niya, kaya niya yan. I'm sure she has also, like me, battled many storms in her life. And you see her still standing, still strong. So I believe po in her, and of course, she is a direct extension of her father who I served for the full 6-year term. Kaya gusto ko po siyang matulungan. Oh, ano na naman ang masasabi nyo? COA na mismo ang nagsabi na maayos ang paggasta ng budget ng OVP. Yan, sisingit na naman itong mga buhaya. No? Sisingit na naman kayo. Papakialaman nyo na naman ang COA. Ba't di nyo na lang kasi tanggapin na tama ang pag-audit ng COA at tama ang paggasta ng pera ng OVP? Kaya alam niyo mga Lods, habang tumatagal, napapahiya sila sa mga akusasyon na, di ba, pinupukol nila kay VP Inday kasi pinapatunayan lang ni VP Inday na transparent talaga siya at tama ang paggasta ng mga budget ng OVP.
Kalakip nga dito ay ang naging independent auditor's report ng Commission on Audit sa financial transactions ng Office of the Vice President na nagresulta ng basis for unmodified opinion ng Commission on Audit o COA. Hindi rin napigilan ni Optic Politics na magbigay ng kanyang komento tungkol sa naging report ng Commission on Audit. Yun pa sa kanya, Look, despite relentless accusation, VP Sara remains unshaken. The Commission on Audit COA recently issued an unqualified opinion confirming the integrity of Office of the Vice President financial transactions with proof beyond reasonable doubt no impeachable offense exists, only political noise. Unquote, tila pinupolitika lang umano lahat ng mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President at tila tiyak rin daw ang kahiya na aabutin ng mga pumirmang kongresista sa Kamara de Representante para lang ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte dahil mismong ang Commission on Audit o COA ay naglabas ng report na walang naging maling paggastos ang pangalawang Pangulo sa Office of the Vice Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Etong binahay na witness, tanim witness ni Risa Hontiveros. Tila may peking testigo umano sa kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ayon kay Vice President Sara Duterte. Ang basehan niya ang nabasang salaysay ni alias Rene na nakasama nito sa isang safe house ang ilang tetestigo sa ICC. Nakaw, delikado. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Mula sa The Hague, Netherlands, may alegasyon si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga ihaharap na saksi sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, tila meron daw kasama dito mga peking witness. Ang kanyang basihan, ang nabasa umano niyang affidavit ni Michael Murillo alias Rene, ang testigong iniharap sa Senado ni Senador Risa Hontiveros. Para din noon si Pastor Apollo Kibuloy at ang mag-amang Duterte. Pero kalaunan ay binawi ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng isang video. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Yan, ito ang matindi dyan. Okay? Una, ang pag-usapan natin, bago pa lumabas ito si alias Rene, nakita na ni BP Sara yung affidavit. Malaki pong pasabog yan. Malaki pong breaking news yan. Malaki po ang ibig sabihin niyan. Alam niyo po, para sa akin, matindi po ang hawak ni alias Rene na ebidensya. Gaya ng paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi po nila kayang takutin si alias Rene. Sa katunayan, lahat na po halos nang hindi trip ni Hontiveros nireklamo sa NBI o nireklamo sa DOJ. Pero si alias Rene, hindi pa rin niya nirereklamo. Wala siyang planong idemanda. Dahil alam natin na hawak ni alias Rene ang mga ebidensya. At possibly, ako'y naniniwala in my opinion, etong si Risa, alam din niya kung ano ang hawak ni alias Rene. Kaya nga ang sabi ni alias Rene, na yung mga witnesses ay ibinahay din, pinatira din ni Risa Hontiveros sa kanyang bahay. Ang tinutukoy dito sa aking pagkakaalam ay yung condominium. Kasi nga, yun ang binabanggit ni alias Rene. Okay? Mapa-condominium ito o mapabahay, doon sila pinatira ni alias Rene. At hindi lang si alias Rene. Kasama po ang mga witnesses di umano sa ICC. Alam nyo, malaki ang kahulugan yan. Diba? Ibig sabihin, may punto po. Una, yung sinasabi ni alias Rene na ito ay malawakan. Na talagang paggiba sa mga Duterte. Napakalaki po nitong ebidensya na ito. Ibig sabihin, even sa usapin ng ICC, involved si Risa. At alam natin, pati si Marcos involved dyan.
So dikit-dikit na po yan. At sinabi din ni alias Rene, pati si Torre involved dyan. Pati ang US involved dyan. So ito ay talagang malaking sindikato. Di umano o conspiracy para pagbabagsakin ang Duterte. Alam din naman natin na even Amerika ayaw kay Duterte. Bakit? Dahil hindi nila kayang hawakan sa liig. Even yung mga komunista galit sa mga Duterte. Bakit? Hindi nila kayang hawakan sa liig. So, itong patungkol kay alias Rene, ito'y nangangahulugan lang talaga na ito ay hindi lang about Pastor Kibuloy. Naging biktima lang si Pastor Kibuloy dahil doon sila kukuha ng witness. Meron nga kaming nababalitaan. Umiikot na daw sa Davao. At iniikot na po yung mga dating member ng KOJC na tiniwalag. Nawala na sa KOJC. Inaalok ng kung ano-ano. Di umano. Para gawin na namang tanim witness. Matakot po kayo. Huwag kayong papadulig sa pera. Because, eto, pag nagkamali kayo ng taya at inuna ninyo ang inyong pangarap na pera, lulubog kayo kasama ni Risa. Marami na pong hawak na ebidensya. Again, uulitin ko yung sinabi ni BP Sara. Bago pa lumabas si alias Rene, alam na ni BP Sara. Matindi yun. So, paalala ko sa mga dating member ng KOJC na ginagapang para gawing tanim witness, mag-iingat po kayo. Dahil even si Kiko at si Bam iniwan na si Risa Hontiveros. You could see that Risa is going down. Even yung mga kaibigan niya, iba yung mga kakampi niya, iniwan na si Risa. Tapos pupunta pa kayo dyan, magpapabola kayo dyan, magpapabudol kayo dyan, para sa ano, kapalit ng barya, tapos katakot-takot. Makukulong kayo habang buhay. Mag-iingat po kayo. Huwag kayong papatukso sa konting pera. Baka magaya kayo kay Judas. Lalo't lalo na kung kayo ay may Diyos. Dahil kung kayo ay may Diyos, makokonsensya kayo. Gaya ni Judas, nakonsensya, nagpakamatay. Mag-iingat po kayo dyan. Sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na merong nga ganun na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yan, mabigat yan, ha? Alam mo yung ano na yan? Kasi meron ako natatanggap. Hindi po natin alam ito kung ito ay may katotohanan. Pero ito ay hindi malayo sa posibilidad. Nakalat na ang video ni Risa Hontiveros. Ako, sa tingin ko, malaki ang posibilidad. Hawak na ni BP Sara. Kung ano man ang mangyari kay alias Rene, ano man ang gawin nila kay Pastor Kibuloy, ano man ang gawin niya doon sa mga susunod na witnesses, posible hawak na ni BP Sara ang mga video. I'm sure, in my opinion, maraming hawak na videos si alias Rene. At kung alam ni BP Sara, bago pa siya lumabas, alam na ni BP Sara about alias Rene, hindi kaya nag-uusap na sila? Hindi kaya naipasa na ni alias Rene yung video? We really don't know. One thing we know, naunang may nalaman si BP Sara bago pa lumutang si alias Rene. At hindi lulutang si alias Rene nang walang hawak na video, walang hawak na ebidensya. At kung kasama niya sa bahay yung mga witnesses na gagamitin laban sa mga Duterte diyan sa ICC, imposible ring walang hawak na video o ebidensya si alias Rene diyan. Kaya yan po, yung sinasabi ko sa inyo, yaang mga ginagapang, di umano na mga witnesses, gagawing tanim witness, huwag kayong sumugal dyan. Babagsak kayo. Hindi po pwede na makakaligtas kayo. Pagbagsak niyan, tingnan nyo, unti-unti na, iiwanan na yan si Risa. Dahil sa pangarap niya. Ako, posible, maniniwala. Hindi lang si BP Sara ang may hawak ng mga videos,
o mga ebidensya. Posibleng kalat na yan. So, even yung kaso dyan sa ICC, ipipresenta na po yan. At posibleng magamit itong mga ebidensya na ito. So, mag-iingat lang po kayo. Ha? Alam nyo, nakakasama ng loob pag ito ay hindi iimbestigahan ng Senado. Dahil itong kay alias Rene, dapat imbestigahan ng Ethics Committee ngayong 20th Congress ng Senado. Dahil may kaugnayan po ito sa ICC. This is again not only about KOJC and Pastor Kibuloy. Ginamit po ang Senado, Senate hearing po ang ginamit dito. So dapat talaga imbestigahan nyo to, si Risa Ontiveros. Ang ICC. Aligasyon ni Murillo, binayaran umano siya noon para humarap sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga pang-aabuso umano ng pastor. Sabi ng bise, seryoso ang aligasyon, kaya dapat daw maghain ng kaso si Murillo. It should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Mamaya, i-discuss po natin yan, yung pagsasampa ng kaso ni alias Rene. Sa isang pahayag, sinabi ni Ontiveros na pinaninindigan niya ang kanyang mga sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng Murillo sa video. Kung meron daw bagong affidavit si Murillo na naglalaman ng mga kasinungalingan laban sa kanya at mga biktima ni Kibuloy, sa tingin niya, maaari siyang kasuhan ng perjury. Gusto rin malaman ni Ontiveros kung paano nakuha ni VP Sara ang salaysay ni Murillo. Eto okay. Dapat daw kasuhan ng perjury si alias Rene. Gawin mo na. Ang tagal eh. Yan nga ang inaantay ng taong bayan. We challenge you, Risa. Maglalabas ng ebidensya dyan. Kasuhan mo si alias Rene. Doon kayo mag-usap sa korte. Hindi ka naghahanap ng kakampi dyan sa NBI. Hindi naghahanap ka ng kakampi dyan sa DOJ. Kasuhan mo. Sige, go! Kasuhan mo ng perjury. At ang concern nito I am also very, very curious kung paano nakuha ni BP Sara ang salaysay ni Michael ahead of his fake news video. Hindi mo na concern yun. Okay? Nakuha niya at kung nakuha ni BP Sara, wala ka na dun. Legal po yun. Pwedeng ibigay. Walang masama dun. Karapatan ni alias Rene ibigay ang mga hawak niyang ebidensya kay Risa ay kay Sara. Karapatan ni alias Rene ibigay ang mga videos kay BP Sara. Baka naku-curious ka lang. Kasi gusto mong malaman kung gaano ang lalim ng tama sa'yo. Alam nyo, ito walang connection kay Risa Pero kasi, noong bata ako, hanggang nagkaedad na ako, 2 lang ang pinapanood kong channel. 2 lang ang hilig ko. NBA at saka crime investigation. Yan. Sa crime investigation, eto true story, hindi po yung mga istorya lang hindi yan Netflix. Yung talagang nangyayari. Okay? Mga nangyayaring investigasyon sa US o saan man sa mundo na may forensic, may ebidensya. Karamihan daw. According dito sa mga pinapanood kong crime investigation na totoong story, ang akusado ay babalik at babalik doon sa krimen na ginawa. Kasi gusto nila malaman kung gaano kalalim yung tama at ano ang alam ng otoridad at ang alam ng mga kung merong mga witnesses sa paligid na nakakita. In short, bigla akong napapaisip dito kay Risa. Bakit siya curious? Ang datingan sa akin, alam nyo kung ano? Gusto niyang malaman kung gaano kalalim ang tama niya kay alias Rene. Gusto niyang malaman kung gaano ang hawak na ebidensya ni alias Rene. Isa lang masasabi ko, wait ka lang. Isa-isa na po yung maglalabasan. Katunayan, ngayon may lumabas na may alam si BP Sara bago pa lumabas si alias Rene. Bago pa ilabas ang kanyang video na tinawag niyang fake news. Para sa Ayan. So next topic, ito po, puntahan natin. Malinis nga ba itong si BP Sara? Yung mga bintang niya kay Risa, o yung mga patungkol dito sa kanyang confidential funds, malinis nga ba
si VP Sara. Pero naman ang Commission on Audit o COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, malaking bagay ang pahayag ng COA lalo na't hindi pa rin natatapos ang aligasyon sa kinikwestiyong paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Madeline Villar-Moratillo sa balitang yan. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay. Yan, di ba? Napaka-importante nito. Sa madaling salita, according to Commission on Audit o COA, malinis po ang opisina ni VP Sara. Simula 2022 hanggang 2024 na pinagbibitangan si VP Sara simula pa lang 2022 pa lang patungkol dito sa confidential funds. 22 pa lang, kauupo pa lang, binabanata na si VP Sara ng anomalya, ng korupsyon diyan sa confidential funds. COA na po ang nagsasabi. Malinis po ang opisina ni VP Sara. Hindi mo kailangan maging matalino para makita tong lahat. Kasi nga, magkano lang ang confidential funds ni VP Sara? Magkano ba ang kay Marcos? Di po ba? Tama po ba o tamang-tama? Magkano ang nakuha ni Marcos? Magkano ang nakuha ng ibang sekretary? Magkano ang nakuha ng ibang confidential funds? Bakit kayo hindi nyo ilabas sa publiko kung malinis kayo? Bakit hindi nyo rin paimbestigahan ang inyong confidential funds? Kung paano nyo pinukpok si VP Sara sa confidential funds, bakit hindi nyo kayang pukpukin itong mga ito? Malinis din kaya ang sasabihin sa inyo ng COA? Yung pinagbibintangan ninyo, isa sa pinakamaliit na confidential funds sa hanay ng gobyerno. At siya po ang nilinis ng pangalan ng COA. Kayo ba? Di ba? Malinis ba ang confidential funds nyo? Gaano ba kalaki? Saan nyo dinala? Bigyan ko na lang kayo ng malaking halimbawa. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Hindi lang confidential funds eh. Yung flood control projects na pondo, saan nyo dinala? Kaliwat kanan ng baha. Sa Pilipinas ngayon, konting ulan lang baha. Nagyayabang kayo ng bilyon-bilyon. Di ba ganun kasimple? Bakit walang kumukwestiyon? Bakit kayong mga dilaw tahimik? Bakit kayong mga komunista, mga NPA tahimik? Anong kaipokrituhan yan? Kayong mga sumisilip ng confidential funds ni VP Sara, ba't hindi nyo masilip yung pondo ng para sa baha? Mga ipokrito kayo, mga animal kayo. Anya ang opinyon na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga aligasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Pagkakakuha ko ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it's transparent. Ibig sabihin, yung mga budget pinadaan sa proseso. Kung ano ang kailangan isubmit, isinubmit. Diba? Ang nagsasalita third party mula sa ahensya mismo ng gobyerno ni Marcos. Kayo, ba't hindi nyo matanong sila? Hindi nyo matanong ang Marcos. Hindi nyo matanong si Tambaluslos. Lahat ng los, tanungin ninyo. Kayo dyan, sa Congress, na mga ipokrito, na tagatahol ni Tambaluslos, bakit tahimik kayo? So, advantage po. Alam po ng lahat ng government agencies yan. Sa isang pahayag, sabi ng OVP, sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina. Yan ay sa kabila ng ilang hamon sa kanilang pinalawak na operasyon at mga programa. Lahat ng pangangailangan, ginawa ng Office of the Vice President.
And yet, ganyan ang ginagawa sa kanya. Malakas ka kasi masyado, BP Sara. Kasalanan mo yan. Sa tingin nyo ba kung mahina to si BP Sara? Hindi winnable sa 2028 as president? Bibirahin ng ganyan? Hindi. Alam nila malakas siya eh. Kahit ayaw niyang tumakbo or tatakbo siya, tumakbo man siya or hindi siya tumakbo, gigibahin siya. Bakit? Baka maisipang tumakbo kahit ayaw. Kaya pag tinignan po natin, alam nila ang linis ng Office of the Vice President. Sila, dyan sa gobyerno. Even yung mga kampi ni Tambaluslos, alam. Ako naniniwala ko alam nila yung linis ni Vice President Sara. Sa Senado, alam din. Ganyan po kadumi ang politiko sa Pilipinas. Kung sino yung malinis, pagtutulungang gibain para sa pangarap nila. Remember this. Even yung pagpapadala kay Tatay Digong, may say, di umano, si Risa Ontiveros. Dahil pati yung witnesses, pinatira ni Risa. So ibig sabihin, malawakan talaga ang paggiba sa mga Duterte. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako, umiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas.
ba? Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.